Guys! Welcome back again to my YouTube channel. So, kakalabas lang natin sa work. Nandito pa naman kami sa sa labas ng trabaho namin. Grabe, napakakasang hangin. Hindi ko alam kung makikita nyo. Papakita ko sa inyo, guys. Si Marvin umakyat kasi may naiwan ako sa office. Second floor pa yun. Kaya si Marvin ang lumabas. Tapos maglalakad pa ako dyan. Ang lamig din. Sobrang lakas ng hangin ngayon, guys. Kaya tinaas ko muna to at nilalamig yung ulo ko. Papakita ko sa inyo sa labas. Medyo humina na yung kanina, grabe. Kaya kalat-kalat yung mga snow ngayon, guys Pupunta kami ni Marvin din sa sa post office. Ayun, pakita ko. Grabe, lakas. Hindi ko alam kung kita ba sa camera na malakas. Dadaan tayo sa Co-op? May bibiling ka sa Co-op? Wala. Doon lang dadaan. Okay. Ang lakas ang hangin kanina, be. Mas nga, umagro sa kanina. Gumagalaw nga. Ay, bossing. Gumagalaw nga kanina sa sasakyan nung lumakas ng hangin. Parang umuga. Ang dami pang gas. Dami pa daw namin gas. Monday pa daw yan. Wala pang kalahati ang bawas. Wala pa. Wala pa. Wala pang 3/4 eh. Oo. Wala pang 1/4 ang Ang bawas. lapit lang naman kasi natin. Nandito lang 2 minutes lang. Tapos hindi kami lumalabas, guys. Parang 3 days na ba? 4 days na kami hindi lumalabas. Wala kaming ginagastos. Sinasampulan pa ako ni Marvin nung nakaraan. Na. Gusto ko daw ng McDo. Sabi ko, ayako. Nasubukan lang kita. Ayako, ano sagot mo sa akin? Ang sagot ni Marvin, buti naman. Yan, kunin namin ang letter. Meron na. Oo. Guys, tumawag na nga pala sa akin ang hospital. May appointment na daw kasi ako. May appointment na daw ako para sa ultrasound. May pinadala na daw ng letter sa akin. Hindi daw ako sumasagot. Tagal Kaya, na pala, no? oo, kaya tinawagan daw na nila ako. Uy, yung downtown namin, no? Kung wala kong kita nyo, cute kaya ng downtown namin. No? Oo, hindi rin naman sinabi sa akin na Sa atin ganun naman sabi pala. sa atin. Oo, sinabi ng landlord ko na dito daw pag ultrasound nga daw. May letter na pinapadala sa mail. Tapos, yung letter na yun, tatawagan mo daw para i-confirm na pupunta ka dun sa appointment. Di ba nga, naano na ako nun, sabi ko, ang tagal. Kasi gusto na namin makita rin si baby. Huling ultrasound namin, 7 weeks lang ako. Ngayon, 21 weeks na ako. Ang laki na ng tiyan ko. Iba na yung laki ng tiyan ko, guys. Bilog na talaga siya. Ayan. Bilog na talaga siya. Kanina ko lang na-realize na grabe na yung bilog niya. Tapos, ayun. Tumawag sa akin. Pagkatawag nga, sakto break time natin, no? Nandun ka no? Nung tumawag, kasama ko si Marvin kasi kumakain nga kami ng tanghalian. Tapos ang sabi niya sa akin, tinanong niya ako kung ako daw ba si Crystal. Sabi ko, oo, ganyan. So sinabi niya na siya tumatawag mula dun sa hospital na to, ganyan. Tapos sabi niya may letter daw na pinadala sa akin kaso daw hindi daw ako sumasagot. So tinawagan nila ako para i-confirm nga kung pwede ako ng araw na yon. Tapos nung sinabi nga niya yung araw, sabi niya, yung date, tapos sabi ko, Sunday? Meron palang na ultrasound ng Sunday. Tapos sabi niya, daw Sunday. Tapos anong oras nga? 10:30. Yung sabi niya, 10:30 daw yung ultrasound ko. Tapos yun, sinabi niya sa akin na inom nga daw ako ng tubig, ganito ganyan. Pag di ba, pag mga ultrasound, kailangan puno yung pantog mo. Yun lang naman yung sinabi niya sa akin. Kasi ngayon din, doon din namin malalaman yung gender ni baby. Pero, sasabihin nga daw namin sa magtitingin sa amin. Ewan ko lang kung sasabihin nung mag-ultrasound or baka doon sa doktor ko na. Kasi yung sa doktor naman, next week kami may appointment ulit sa kanya, yung bago kong doktor. Tapos, ayun na nga, bali sabi nung mga kakilala namin, sabihin mo wag sabihin sa iyo kasi magpapa gender reveal ka. So palagay namin sa sobre para malaman na nandoon kung ano talaga yung gender ni baby. Para mo to, kung number na to be? Nandito na kami. Kukunin na namin yung letter. Ganun pala yun, no? Hindi kami aware kasi na syempre first time naman na. Pero sabi natin, nakakalunta lang natin. Oo, kako. Wala din kasing in-advise yung sa clinic na tatawag pala sa akin kasi yung una, tumawag sa akin. Unang ultrasound ko, guys, tumawag sila. Tapos ngayon, hindi na sila tumawag. Nilalabas muna si Marvin. Nag-i-snow pala.
Tapos, ayan na, oh, dyan si Marvin kukuha. Tapos kanina, edi yung isa naming manager umakyat, edi chika-chika, hanggang sa sinabi na nga niya na next week daw, minus 50 daw. Sabi pa nga ni Ate Ma, 50? Sabi, oo daw. Sabi pa nga ni Ate Ma, sabi ko pa naman, ang ganda ng weather ng January. Kasi nga, nitong buong 2 weeks na to, ang ganda ng weather dito, guys. Ano lang, lagi siyang nasa, umabot pa nga ng 0 degrees lang eh. Hindi malamig eh. Hindi tanda ni Marvin ko anong number nung sa amin dyan, nila ate. Yan. Diyan din kinuha ni Marvin yung gatas ko and mom. Hindi dumatating sa bahay, parang 3 days na. Tapos nung chinek ko na deliver na, tapos nag-asaw kala ate, baka daw dyan nilagay. Nandyan nga. Yung unmom ko, 3 days siya dyan. Hindi naman siya na frozen, guys. Ayan. Nagugutom na ako. Sabi na yung gutom ko ngayon. Talagang, kaya ngayon si Marvin, ang mga pinapadala sa akin, yung parang Marie, yung Christy, yung binili ko sa Costco, isang balot yung mahaba. Yun, naubos ko yun. Tapos, mayroon pa akong orange. Tapos, mayroon pa akong apple. Tapos, may saging pa ako. Ang dami kong bit-bit lagi. Kasi sabi ko nga kay Marvin, iba, gutom talaga ako. Lagi akong, iba yung pakiramdam pag nagugutom ako ngayon. Ayun na si Marvin, oh. Tingnan natin kung anong mga nakuha niya. Lakas ang hangin, grabe. Na, oh. Binitbit mo na lahat? Wala din yung sauce mo. Number 9. May pagkain ba dyan? Shoppers. Ano yung mga nakasale? Mga sasakyan. Pizza. Magkano yung pizza? Nakikrave ako sa pizza, be. RBC. Yung mga dating dito pa rin nakamil. Dating nakatira? Okay. Ayun ang anong tsura sa labas, guys. So, kita ba? Snow ba yan, be? O hangin lang yan? Na lumilipad yung snow? Tuwang ko? Wala mo nakalagay nag-i-snow ngayon eh. Ano lang, nakalagay windy. Iwan mo na muna yan. Hindi mo naman kailangan sa baba. Mga bibit-bitin natin. Diyan ka muna. Bakit? Madulas ka. Hindi naman madulas eh. Madulas ka. Sige, malam madulas ka. Malam madulas ka ba? Ay, ito na. Hindi na ako nagalaw. Oh, kamay. Ulit na. Ay, ito. Kulit yarn. Lakad ano nga lang eh. Lakad ano lang oh. Oh, diba? Ang daming snow din. Hindi makapal. Dito ako sa tabi. Hindi ko lang muna sa Mary, no? Diyan lang. Hindi. May pasok na si ate sa Monday. Maghahanap ka ng anong kailangan mo. Kailangan mong pagkain. Ay, ito. May $4 lang. Under $4 lang daw. Hindi pwede sa'yo sabi kasi medyo hilaw itong mga ito. Sabi. Ay, hindi rin ako mahilig. Ito, McDo rin pala to. Doon tayo sa McDo. Pizza. Yeah, pizza. Dito. DQ. Yes. Shoppers. No. Ano ba nang sa shoppers? Hanggang 17 Tagal ko nang di nag-vlog. Ngayon na lang ulang nag-vlog. Hello vlog. Be. Ay, NW pala to. Ibang kami ni Marvin, oh. Sarap ba? Sarap. Nagluto ko ng chowpan. Sa Shanghai at Siomai. Chili sauce saka toyo. Pang umaga daw dapat. Video kasi akong short video habang nagluluto. Ano. Doon na kami sa Doon na ba tayo? Manonood ka na? Tara. Si Ate Mary umalis, guys. Lambas daw siya. May gala siya. Tapusin lang namin itong pinapanood namin, oh. Guys, ayun na-open na ni Marvin letter. 500 ml. Noong December 22 pa pala to dumating. Hindi kami nag-check ng mail kasi wala naman kaming inaabangan talaga. Wala pa lang ano. Mail pala yun. Kasi hindi rin nasabi sa akin ng doktor ko eh. Na may mail pala sa akin.
Mag-intay-intay. Buti na lang hindi nila kinancel yung appointment. Oo. Tinawagan nila ako, di ba? Alam siguro niya yung first time mo. Baka, sana nga. Sa Regina naman yung ultrasound ko din dati. Last year, di ba be? Tinatawagan ako, wala namang mail na binibigay. Technologies. Anong sa tingin mo? Babae, lalaki? Boy. Sabi nila kasi, diba? Oh, Hindi sila kasi may experience, be. ang dami kasi nagsasabing boy daw. So, malalaman na namin ni Marvin kung anong gender ni baby. Pero ano nga, hindi nga namin muna titingnan. Sabihin namin magkakaroon kami ng gender reveal. Kunwari ito na yung baby mo. Paano ka sa computer? Paano ka maghele? Oh, tangi ka, baby pa yung bawal pa yung Ay, bibili tayo ng yung nilalagay sa katawan para ng sakbit natin sa sakbit natin si baby. Parang nakaganyan na lang. Para 'di ba? Yan cutie. So ito yung ilalagay namin sa kanya pag matutulog na si baby. Ito. Makapal to. Para kakulay ng kumot namin. Ayan Tsaka para hindi din siya mahimbing yung tulog daw. Maganda daw yung ganyan. Mahimbing ang tulog ng bata. Ayan. Malaki to. Hindi ko lang tanda kung pang ilang buwan to. Pero baka magamit na to hanggang siguro mga 5-6 months ganun. Diba? Kita nyo ba? Kasi puti din eh. Ayan. Ay. Tapos ito naman lalagay natin sa tiyan ko. Ayan. Hoy, bay, gumalaw siya. Oh? Guys, papakita ko lang sa inyo yung baro-baroan. Ito yung Ano ba? baro-baroan. Baro-baroan. Yung ganto tawag. Ayan ang cute. Manipis lang siya, pero okay lang kasi summer naman si baby. Tsaka, hindi na ako bibili ng pang newborn. Yung mga binili namin ni Marvin nung Boxing Day. Pang yun, mga 3 months to 6 months ba yun, be? Yung mga newborn kasi, wag daw magbili-bili kasi nga mabilis lang malalakin. So, ito na lang susuotin ni baby. Dito lang naman kami, saka yun, sa labas, papainitan. Yan. Bali, ganito yung design. Meron siyang pang braso, ganyan. Diba? Cute! Ang liit-liit niya! Ayan. 3 klase yung pinadala ni mama. May isa na walang kamay, ganyan ang itsura niya. Ayan Ayan. Marunong naman ako magsuot ng ganito kasi nga yung mga nakikita ko nahirapan sila magsuot dahil nga dito sa mga tali-tali. Kasi nga dati yung kapatid ko nga, ako noon, high school, dun sa bunso namin, natulungan ko naman yung mama ko pag-aalaga. Tapos ngayon, yung pamangkin, pinsan ko, kapatid ng mama ko, tumira yun sa bahay nung nanganak siya dahil yung asawa niya that time ay seaman. Kaya natuturin ako mag-alaga ng newborn noon. Tapos ganyan. Short na ba to? Ito nata yung short. Short. Kinawaan ako ng mama ko ng short daw. Manipis lang din siya. Ayan sobrang nipis lang din. Dito lang siya pang bahay. Kasi parang mga 1 or 2 weeks lang ata to hanggang pag nag-isang buwan kasi malaki na daw yung baby eh. So ayan, ang cute. Puro puti lang siya. Kasi hindi pa nga namin alam ang gender ni baby. Tapos ito naman yung pajama. Ay ang liit. Ang cute. Ayan siya. Tapos ito naman yung long sleeve naman. Ayan Ang liit. Natutuwa talaga ako. Cute na cute talaga ako, guys. Tapos, ang lagay sa ulo ni baby. Pati sa kamay. At buksan ko na ito. Huwag na. Saka na. Naisip ko nga na bumili na kami ni Marvin ng cabinet sa IKEA para mailagay na namin yung mga gamit ni baby. Pero kakunti pa lang naman kasi yung gamit ni baby. Balak ko, next month kami pumunta kasi nga, next month, mag 7 months, katapusan, magsi 7 months na ako, guys. Katapusan next month, oo.
magsa 7 months na ako. Eh, ako na sanang mag-gala-gala kapag nasa 8 months na ako. Ang hirap na. Ngayon pa nga lang nahirapan na ako eh. Kaya ayun, next month pupunta kami ng Winnipeg para mamili ng mga kailangan na talaga ni baby. Yung crib, pinag-iisipan pa namin kung bibili kami ng crib kasi nga yung ibibigay sa amin ni Tita Maribik galing sa anak niya. Bassinet, ano tawag doon? Bassinet ba ang tawag doon? Para Hindi bang ko alam. newborn talaga siya. Ayun. Nabala ko bumili rin sana ng crib para dito nga hanggang sa lumaki na si baby hanggang 1 year old para pag ba may ginagawa kami ni Marvin, doon lang muna siya sa crib. Tapos ang tita ko nagpadala siya ng damit. Malaki na siya, oh. Ayan. Manipis lang din siya. Pag sa sa Pilipinas, no, maninipis yung mga damit ng bata. Kasi dito kasi iba eh, medyo makapal. Ayan. May partner siya na jogging pants. Yan lang. Sobrang nipis lang din. Tapos, ito rin yung ganito. Kumuha din si mama. Ayan, no, manipis lang din siya. May mga ganito ako nung maliit pa ako kaso wala na. Kasi nga, iba pinamigay na, di ba? Gusto ko sana magamit ni baby yung gamit ko rin kaso wala na. Napamigay na kasi. Tapos nagpabili ako ng kay mama nitong ganyan. So may lampin. Ilalagay natin yung lampin dito. Pag nandito lang naman sa bahay, gagamitin namin yung lampin. Pero pag sa labas naman, hindi kami maglalampin. Ayan. Yun lang naman. Tapos, ayun, bali maglilista na rin ako. Baka may masasuggest kayo kung ano yung mga importante na kailangan talaga namin bilhin. Kasi, ayaw din namin ni Marvin na bumili ng sobrang dami tas hindi naman magagamit. Kasi may mga kaibigan ako na kapanganak lang din last year na nagsuggest na huwag mo nang bilhin yung ganito kasi lagi rin namang nasa kalapit daw niya, ganyan. Mga ganyang advice. Ito naman. Sabi nila. Pero, para kasi, nung una kasi, parang maganda yung yung nasa may sahig, parang hihiga mo yung bata, yung baby doon, tapos parang hinihele. Tapos, ayun nga daw, hindi daw masyadong gamit talaga. Ang dami nag-message sa akin nun, kasi gusto ko nga bumili nun. Hindi naman daw magagamit. Tapos, ayun nga, sa mga wipes daw, saka, diaper din ba? Sabi wag daw bumili ng isang brand lang kasi nga baka nga hindi hiyang yung baby namin, baka magka-rashes daw, kaya dapat halimbawa mga dalawa-dalawa lang siguro. Bawa dalawang EQ, basta dalawang klaseng brand. Pag hindi naging okay siya dun sa unang brand ng wipes, yung isang wipes ang gamitin mo. Ganun daw. Pero sabi naman ng iba, pag maglilinis daw ng pupo ni baby, bulak lang siya tubig, pwede na daw yun. Eh, yung wipes, bit-bitin mo ba pag lalabas ba, ganyan. Tapos yun, iniisip ko rin kung ano yung bibili naming mga lotion, body wash ni baby, kung ano yung brand na maganda. Tapos ano pa ba yung mga kailangan. Tapos yun nga, sa last na vlog ko, mga ilang vlog na ba yun? Sa vlogs ko, meron akong pinost doon sa Facebook page ko yung pang-sterilize ng mga bottle ni baby. So sabi nga nila, gamit na gamit daw yun, kaya magandang bumili daw ng ganon. Yung ba? Yung nakita natin sa Superstore, yung pang-init ng mga bottle na yun daw, importante daw yun, dapat meron din daw kaming ganon. So yun nga, bibili rin kami ni Marvin ng ganyan. Tapos ano pa ba ang mga kailangan ni baby? Siguro bibili lang ako ng damit pang newborn para lang masuot ni baby pag lalabas na kami sa hospital. Tsaka yung mga kailangan ko ring dalhin. Wala naman siguro ako masyadong kailangan dalhin. No? Yung mga pangdigo ko lang, pambihis ko lang. Pag yung sa hospital bag ko, nabibit-bitin, di ba? Ganun. Ganun lang naman ang mga kailangan ko eh. Yung kay baby, yung mga susuotin nga ni baby. Tapos, may bulak naman ako dito kasi nga hindi na ako nakapag-skincare guys. So, nakatenga yung bulak natin. So, ano pa ba ang mga kailangan ni baby? Wala na ako maisip kaya magsa-search pa ako kung ano yung mga kailangan niya. Grabe no. Hirap pala mag-isip-isip ng mga kailangan bilhin. Pero paunti-unti lang naman yung bibili namin ni Marvin. Di kailangan sobrang dami nga. At sayang din. Kasi yung mga nakikita ko nga sa TikTok, nagtitingin-tingin ako ng mga first time mom sila nung una, tapos yung pangalawang anak nila hindi na nga sila bumili ng sobrang dami kasi hindi nga daw naman nagagamit.
sayang naman daw. Tapos yung iba nga nakikita ko sa marketplace, yung iba binibenta nila kasi hindi nga daw nagagamit ng anak nila. Sayang lang daw, nakatenga naman. Nagtry din kami magtingin sa marketplace ng mga cabinet, kaso ayun nga, medyo ano din, mahal din, tapos ang layo ng biyahe, ganito. Tapos buo na kasi yung mga cabinet, hindi namin alam kung kakasya ba yun sa likod ng sasakyan namin ni Marvin. Ano yun? Yung mga cabinet na tinitingnan natin malalaki, para sana dito sa bahay. Kasha yun ba? Kasi Become truck. Kasi nga gamit lang ni baby talaga, kasi wala na kaming paglalagyan talaga ng gamit ni baby, kaya kailangan talaga namin yon. Tapos yung crib naman, kung bibili kami second hand lang din sa marketplace, madami namang nagbebenta. Kasi nga nakita ko nga meron sa IKEA, nagsisale yung 130 ata yung kulay brown. Tapos may nakikita ko sa marketplace, binibenta nilang mga $70-$80, pwede na yun. Kaso nga, kailangan namin mag-drive ng mga 1 hour, pero okay lang naman yun. Siguro maningin uli ako next month na. Yan, kaya ayusin din namin dito sa kwarto para medyo mapaluwag pa namin. Kasi nga, dito sa side na to, isod namin tong kama papunta dito. Dahil yung crib ni baby dito namin ilalagay sana. Tapos dito, tinanggal na namin yung cabinet. Lagay ng mga damit namin, pinasok na namin ulit dun sa cabinet. So, bakante na to. Diyan namin siya ilalagay dito. Ayan. Tapos, kailangan pala namin bumili ng ano yun, paliguan ng baby. Sa IKEA ba tayo nakakita nun? Kaya paliguan ng baby. $10 yun. Pero dun sa pagpapaligo, medyo mangangapa tayo guys. Kasi limot ko na rin kung paano magpaligo ng baby. Nakapagpaligo ako yun pero hindi. Bilang lang yun guys. Kasi nga nakakatakot. Lalo na sa bunbunan daw. Wag daw magaganyan. Kasi malambot yung bunbunan ng baby. So yun. Kaya pag nanganak ako, siguro mag-leave lang si Marvin ng mga 3 to 4 days lang. Basta hindi siya mag-iisang linggo. Baka naman kaya ko na nun guys. Alam mo, masakto pa na mga nakaway Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday pa. Pwede na ulit pumasok si Marvin. Ganon. Seryoso ka? Oo, kasi ano naman may day off ka naman na 2 days. So 3 days lang yung ano mo kasi nagkadikit. Kung sakaling ganun. Pero titingnan din natin guys. Kung hindi ko pa talaga kaya, makapag-live talaga si Marvin ng 1 linggo. Titingnan natin. So, mukha namang kaya ko ba? Hindi. Mag-live pang 1 month. 1 month. Tuntukin kita dyan. Sayang pera. 1 month. Tapos, ayun. Paano ba? Inaano din namin ni Marvin kasi may mga nakikita na kami. Yung mga baby, iyak na iyak. Sana namin, mga ilang buwan na lang. Ganyan na yung atin. Ganyan na yung iyak-iyak dito sa basement. Kaya sabi ko, talagang puyatan talaga kami ni Marvin. Pero nagsasabi nga si Marvin na pag nandito siya, pagka out niya galing work, matulog daw ako. Makatulog lang ako ng mga ilang oras. Tapos pag anong oras? Madaling araw ako nagising. Pag madaling araw, mag-aalaga ka hanggang madaling araw? Ikaw. Hindi, ano ba, mga dumating ka, mga 5. Nagtrabaho pa mo din. Mga 5. Ano ba, 5 si Marvin umuwi. Tapos tutulog ako siguro mga 3 to 4 hours. Hindi, hanggang gabi na. Masaya. Anong hanggang gabi? Masakit, alas 12, tulog ka. Gising ako mga ganun. Pag madaling araw na, ako na mag-aalaga para si Marvin diretso na yung tulog niya. Ganun daw setup namin. Para daw makapagpahinga ako. Pag newborn kasi every 2 hours nga, kailangang padedein si baby. So hindi rin ako makakatulog ng maayos. Tapos, ayun, syempre magre-ready pa ako ng mga pagkain namin ni Marvin. Si Marvin ang magre-ready ng umagahan. Bali, magluluto na siya kasi ngayon naman si Marvin lagi siyang gumigising na maaga para ipag-ready nga ako ng breakfast. Kasi bago pumasok talaga sa trabaho, kumakain talaga ako guys. Kasi grabe yung gutom ko talaga pag hindi ako nakakain ng umagahan. Yung mga dala kong mga prutas, ubos ko dun sa hindi pa ako nakapagtanghalian, wala na yung mga pagkain ko. Natitira ko na lang yung orange ko. Kasi yung orange ko, kinakain ko siya pagkatapos kong magtanghalian. Parang yun na yung dessert ko. Ganyan. So, ano pa ba ang mga kailangan natin? Yung naman, ano nga yun? Stroller. Stroller, saka yung car seat. Merong magbibigay sa amin. Ayun, madaming nag-offer sa amin. Bali, yung landlord namin, nag-offer nga yung dating ginagamit ng anak niya.
Tapos si Tita Marivic, yung gamit din ng anak niya, anak apo niya. Tapos yung may-ari ng pinagtatrabaho namin, nag-offer din siya. Yun, tapos pati crib, kasi sabi nung may-ari sa amin, sa akin pala, ako pa nang kinausap, kung ano daw yung mga kailangan ko, para daw ma-check daw niya, sabi niyang ganan. Tapos, ayun, tapos tinatanong din kami ni Tita Marivic kung kailan kami nga pupunta uli ng Winnipeg, para nga makuha din yung mga ibibigay. Kasi may mga damit din may mga damit din natang ibibigay sila tita. So, ayun. Kaya hindi na rin muna kami bumili-bili ng mga damit na kasabi ni tita may mga ibibigay nga daw siya. Sabi nga rin ng landlord namin na wag daw muna kaming mamili ng gamit. Pag, intayin daw, sabi niya kasi, intayin daw niya yung makakilala niya, tatanungin daw niya once na naalaman na nga daw yung gender ng baby. Para, kasi daw, hindi rin daw naman magagamit ng mga kakilala nila. So, baka ipamigay lang din or idalhin sa, ukay-ukay, ganyan. At least daw maibigay na lang sa amin para magamit daw, ganyan. Tapos nasabi ng landlord ko na may mga katrabaho daw siya. Ewan ko, 2 ata, buntis din daw, kasabayan kong mga anak. Tapos yung isa daw doon, Okay, baka dun na nanonood wala daw na sa isa. vlog natin. Kasabayan ko daw magbuntis, sabi ni ate. Nanonood daw sa vlog namin. Hindi ko natanong yung name. Tapos dito sa kwarto, nung nakaraan naman, nag-vacuum na si Marvin. Sobrang dumi kasi nga natagalan bago kami mag-vacuum. Ay ngayon, kailangan mag-vacuum na kami siguro every week na, no? Hanggang sa lumabas na si baby. Linggo ng vacuum. Siguro mag-vacuum din kami sa mga wala namang mga dito. Yung nga yun, yung mga ng spider, no? Wala namang spider dito, no? Wala naman kaming kailangan linisin dito sa kisame. So, dito lang talaga sa carpet. Ayan. Tapos, yung higaan, magi-steam. Pati yung unan, magi-steam kasi puro kayat ni Marvin. Steam natin yan. Yan. Yun ang mga kailangan naming linisin dito sa kwarto. Okay naman tong kwarto. Malawak naman yung kwarto namin. So, wala naman kami magiging problema, guys. Yun lang. Okay, yan. So, sana maging maganda ang kalabasan ng ultrasound ni baby. Sana okay siya. Healthy. Yun lang naman ang gusto namin malaman. Tapos yun, sana makapasa rin ako sa ko. Wala akong, diabetes ba, ganyan. Pero sa mama ko naman wala kasi kalimitan daw sa mga ganun nasa lahi daw. Tapos yung placenta nga daw. Placenta ni baby. Nanggagaling daw yun sa tatay. Ganyan. Pero kung wala din naman daw sa lahi nila Marvin yung mga diabetes, kaya medyo nakaka-relax. Tsaka mukha lang nakakano ba ako? Napipigilan ko naman yung sarili ko minsan wag kumain talaga ng mga ganyang sweets. Kaso nung Pasko talaga naparami tayo, guys. Pasko at bagong taon kasi puro kainan talaga. So ngayon, diet na ulit tayo. Konti lang naman yung dinadala kong ulam. Kanin. Konti lang yung kanin ko pag tanghalian. Pag umagahan, konti lang din. Sa tingin mo, half cup lang ba yun yung kinakain ko minsan ng kanin, be? Half cup? Wala yung 1 cup, no? Konti yun di ba? Dati, hindi ngayon nga. Ngayon? Oo. Dami ngayon? Ngayon? Uy, konti lang yun. Yung mga nilalagay mo sa baunan ko. Hindi lang. Oo. Pag-uwi lang. Dinner, medyo napapadami tayo, guys. So, ayun. Tapos, update dun sa mga pinamili namin sa Costco. Hanggang ngayon, meron pa rin. Hindi pa siya nauubos, guys. Yung mga meriendahin namin ng mga chocolate. Nandun pa rin siya. So, ayun, guys. Hanggang dito na lang yung vlog ko. Magagayak-gayak lang tayo para maayos na dito sa kwarto. Ayan. Linisan natin ang bonggang-bongga. Nag-vacuum pala tayo. Tapos, nag-laundry na rin si Marvin kasi madami na rin yung mga namin libagin. Tapos, itong sa higaan namin, na-laundry na naman din ni Marvin yan. Kailan ba ni-laundry yan? Nung isang araw? Nung isang araw, no? Isang araw. So, yun lang, guys. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko. Comment lang kayo dito kung ano yung mga advice nyo para sa akin. First time, kung ano yung mga kailangan kong unahing bilhin. Kasi sabi nga ng iba, yung iba daw, wag daw munang bilhin kasi hindi nga magagamit. Next time na lang daw pag kailangan na. Kaysa ma-stock lang daw dito sa bahay. So, yun lang. Bye!